Nagulat ako. Magandang gabi po sa inyo lahat. My past. Okay ba kuya? Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Hadassah, pangalawang anak po ni Pastor Dong at saka ni Pastor May. Esther po sa Bible, Queen Esther. Truly indeed po na our God is good and He is alive. He is amazing. Sa totoo nga lang po, nadamay lang din po ako sa ginawa ng Diyos sa buhay ng magulang ko eh. Sa buhay lang po sa buhay ni Pastor Dong. Damay-damay lang po talaga to. Pero truly indeed, it is a miracle of love. Bata pa lang po kami magkakapatid, lumaki po kami ng nakukuntsa, nabibiro ng mga kaklase, kalaro, na lagi nila sinasabi, pila yung tatay mo, pila yung tatay mo. Pag naglalakad yung tatay mo, laging sumasayo, nag-i-spaghetti pababa. So bilang bata, kapag ganun po yung naririnig nyo, syempre hindi po nakaka-encourage sa puso. Hindi siya nakakalago, hindi po siya nakakatulong. Hindi siya nakaka-build ng pagkatao ng isang bata. So, as time goes by, kasi po yung mga panahon po na yun, yung magulang ko rin po, lagi na lumalabas ng ibang bansa. So, lumaki po kami na ang nagbabantay po talaga sa amin is yung mga tita at tito namin. Pero, God is really good and He is amazing kasi po, ang Diyos talaga po ang nagturo sa amin, magkakapatid. Kami po, pinalaki po kami ng magulang namin na umaasa lang sa Panginoon, wala nang iba. Simula po nung naglingkod yung mama at papa ko, hindi po sila naghanap ng trabaho. Hindi po sila nag-work para lang po merong maipakain sa aming magkakapatid. Kundi, ang nangyari pa po, nagdagdag pa po sila ng papakainin nila. So, nagkaroon po kami ng 8 po yata ng mga blind na kinupkup pa po nila. So, imagine nyo po, kami magkakapatid, 4 na kami, tapos may 8 pang panibagong papakainin. Tapos may mga church member pa po na papakainin kasi nakatira sa simbahan. So, hindi po ganun kadali. Kasi syempre po, yung portion na bilang anak, yung kakainin mo na lang, hindi mo pa makain, kailangan mo pang ibigay. So, hindi po ganun kadali. Hindi po ganun kadali na meron kang kahati habang lumalaki ka. Pero, dahil nga po may nagsinop, nagpasakop yung magulang ko, nagpaturo sa mas nakakataas, sa spiritual father po na si Dr. Boon, nasinop po talaga kami buong pamilya. Nasinop yung magulang ko, nasinop yung pamilya namin na number 1 na sinasabi lagi sa kanila, Dr. Boon, clean the house. Napakabuti po na Diyos kasi alam niyo po, as we grow up, hindi po talaga nagkulang ang Panginoon eh. Kahit kailan po talaga hindi siya nagkulang, hindi siya nagbago, kundi lagi po siyang sapat at higit pa sa buhay ng bawat isa. Lalo na po sa akin. I'm second year college. I'm studying in Adamson University and my course is education, major in English. So, Welcome to the club. So, napakabuti po ng Panginoon kasi kami pong 4 na magkakapatid. We're all studying in a private school. We've never studied in a government school and we are provided by God abundantly. Oh, hallelujah. Yung eldest brother ko po, he's studying in Malaysia. Music po yung course niya. He received certificates ng merit and distinction grades po ng music. So, kung titignan niyo po yung buhay namin, kapag sinishare ko po ito sa mga kaklase ko, pag sinishare ko po sa mga kaibigan ko, lagi nila sinasabi sa akin, pang teleserye yung buhay mo, Hadassah. Kasi po, alam niyo po, bilang anak ng may kapansanan, tapos yung nanay mo, love story pala nilang dalawa, isipin niyo yung nanay ko, graduate ng college, hindi naman po siya bulag, hindi naman po siya may kapansanan, nakikita naman, maganda naman po siya. Hindi naman po siya bulag para makita niya yung tatay ko na may kapansanan siya, pilay siya, wala siyang capacity na buhayin kami buong pamilya. So, ibig sabihin po talaga, ganun po talaga dakila ang Panginoon sa buhay ng bawat isa. Alam niyo po, bilang anak ng pastor, hindi rin po talaga madali. Kasi madaming matang nakatingin. Maraming nagsasabi na, ay, yung anak ni pastor dapat
tinitignan palagi. Kasi po, di ba lahat po tayo mga tao, lagi pong mindset natin, pag anak ng pastor, mga anak ng pastor dyan, pag anak ka ng pastor, lagi dapat nagsiset ka ng example, lagi maingat, kasi tinitignan ka na lahat ng tao. Pero alam niyo po, napakabuti ng Panginoon kasi hindi po ganun yung nangyari sa aming magkakapatid. Laging tanong sa amin ng mga anak ng pastor, hindi ba ang hirap maging anak ng pastor? Sa totoo po, hindi po siya mahirap kung meron kang pag-ibig ng Diyos sa buhay mo. Kasi po, ang totoo po talaga dyan, nagiging mahirap na ang pagiging anak ng pastor kapag hindi mo naranasan sa buhay mo ang pag-ibig ng Panginoong Jesus. Lalong-lalo na ang ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Honestly speaking po, kaming mga anak ng pastor, hindi po kami exempted sa testing na nararanasan niyo sa buhay. Kayo po, matatanda na po kayo, marami po kayo naranasan sa buhay. Mature. Matured! Wala po matanda din, lahat po bata. Sige, so, kayo po na nasa edad na. Marami na po kayo naranasan sa buhay. Meron po kayong mga naging kapalpakan. Meron po kayong mga desisyon na pinagsisihan nyo sa buhay. Kami rin po, habang tumatanda, habang nagkakaedad, meron din po kaming mga naranasan sa buhay namin na, sa pamimili din po namin, natututo din po kami. Kapag kami po sinugatan nyo, may dugo din pong lumalabas sa amin. Kagaya nyo lang rin po kami, mga normal na bata. Pero po alam nyo, napakabuti ng Panginoon kasi aaminin ko, kailangan ko po maging totoo sa sarili ko. May mga panahon po na ako po may desisyon ako sa sarili ko na hindi ko nasusunod ang magulang ko. Totoo yan. Kasi po magpapakatotoo ako, totoo po talaga to, na meron pong mga panahon na sinuway ko po talagang magulang ko. Kasi po hindi ganun kadali. Bilang bata, nandun po yung pagiging mapusok. Bilang bata, nandun po yung proseso na gusto mong gawin ng mga bagay na gusto mong gawin kasi nga bata ka eh. You wanna explore, you wanna try new things, you wanna have fun as much as possible, you wanna enjoy life as it is. Pero po, alam niyo po, dahil lagi pong napaka-totoo po talaga yung sinasabi ng Panginoon sa Ephesians 6:1, Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your mother and your father, for this has a blessing. Alam niyo po, dahil sa laging sinasabi ng magulang namin, ito lang po laging tinuturo sa amin ng mama at papa namin, anak, matuto kang magpakatao. Kahit saan ka pumunta, kahit ano gawin mo, wag mo kakalimutan ng pagiging magpakatao. Kasi titignan ka ng tao, hindi naman base sa paniniwala mo eh, kundi sa ugali at sa paano ka makikitungo sa kanila. Then, pangalawa po laging sinasabi ng magulang namin na true success in this world isn't the success that you make for your life. True success in this world is the success that you make together with God because of the plan that He has given you. Alam niyo po, lagi ako nagtatanong sa Panginoon, Lord, ano bang purpose ko sa mundong ito? Bakit mo ba ako dinamay sa testimony ni Pastor Dong? Bakit ba ako nandito? Bakit kailangan ang dami-dami tao nakatingin sa akin, sa buhay ko? Alam niyo po yun, hindi ganun kadali. Pero alam niyo po, isa lang talaga yung pinaka-amazing sa mundong ito eh. Alam niyo po, ako, sinubukan ko po talaga, hinanap ko talaga yung sarili ko, kung dito ba talaga ako linagay ng Panginoon, na maglilingkod ba talaga ako, pagtatrabaho, magaganto, magaganyan. 19 years old pa lang po ako, ganun na yung pag-iisip na meron ako eh. Wala po ako sa pag-iisip na mag-enjoy, ganito, ganyan, wala po eh. Pero ang tanong ko po sa sarili ko, Lord, saan mo ba ako dadalhin? Alam niyo po pala, kapag ikaw pala may panawagan, hindi ka pala pwedeng makatakas. Hindi ka pala pwedeng tumakbo kasi kapag tumakbo ka, masasaktan ka. Alam niyo po, napakabuti ng Panginoon kasi sa panalangin na binibigay ng magulang namin sa amin. Kasi syempre po kami mga anak, meron po kaming mga pag-aaral sa buhay na kami mismo matututo hindi na dahil sa kanila eh. Matututo kami sa experience na dinidecide namin sa buhay namin. Pero alam niyo po, dahil sa panalangin na binibigay lagi ng magulang namin sa amin, na proprotektahan po kami. And truly, indeed, alam niyo po, pinagpala po talaga kami. I'm 19 years old and I've experienced the greatest day of my life when my parents was able to celebrate, to give me a very grand debut last year. And we celebrated it in Vivere Hotel sa Alabang. It's a 5-star hotel.
Alam niyo po, lagi tinatanong ng mga tao, syempre po kasi kapag pastor, ang mindset ng mga tao walang pera. Laging nangihingi. Laging, alam niyo po yun, laging depend. Pero alam niyo po, truly indeed, kapag ikaw pala talaga, yung pananawag, yung faithfulness mo sa Panginoon, kapag sa Kanya mo pala linagay, sabi niya nga po sa salita, kapag ikaw sumunod ka sa ginagawa, pinapagawa sa ng Panginoon, all along your way, you don't have to worry about anything. Because God will provide. He will always provide. And He is always exact. Sa panahon na kailangan mo na, doon talaga ibibigay ng Panginoon. Bago ka pa humingi, nadinig niya na kung ano ang desire mo. Honestly speaking po, hindi naman po ako nangarap para sa sarili ko. Hindi naman po ako nag-desire ng debut party. Wala po akong hiningi. Hindi ko po talaga siya hiningi sa Panginoon. Pero alam niyo po pala, kapag kasi po yung magulang ko, ang puso lang po talaga nila is, eto po. Siya. Ako yan. Oh, grabe. Ang grande. That's my past. Alam niyo po pala, kapag ikaw po pala, ang desire ng puso mo, tumulong, magbuo, i-assure ang mga tao sa Panginoon, yung buong buhay po ng magulang ko, yun lang po yung ginawa nilang dalawang mag-asawa. Alam niyo po pala, hindi ka lang pala re-rewardan ng Panginoon sa ganung mga bagay. Kundi yung mga anak mo, yung susunod pang lahi, pagpapalain ng Panginoon. Alam niyo po, hindi ko po yung pinangarap sa sarili ko. Ibang tao po yung nangarap para sa akin. Ito po yung binigay nila sa akin. Kaya, on the day of my 18th birthday, sabi ko, Lord, this season of my life, etong age ko na pumasok ako sa legality, sabi ko, Lord, ibibigay ko yung buhay ko sa'yo. So, yun po yung pinaka-the best sa buhay pala talaga nating lahat. Yung kapag ikaw nag-decide ka sa sarili mo na, Lord, this life, use it for your glory. This life, use it for your name. At alam niyo po pala, hindi pala ikaw mismo ang magtataas sa sarili mo, kundi ang Panginoon ang mag-aangat sa'yo dahil sa ginawa, sa decision mo na lumakad sa kalooban niya. And everything belongs to His glory po talaga. So, yun lang po yung masashare ko sa inyo. Diyan po natatapos ang message na yun.